May it be your will, Lord our God, that the soul of Pam Rogers Batnoak, Ruben Solomon Benoak, Crisanto Buog Senior Benoak, Jolito Ocampo Benoak, Honorio Gonzales Bernardo Benoak, Gregorio Pulgerinas Benoak, and Francisca Nicerio Batnoak enjoy eternal life with the soul of the righteous that are in Gan Eden. May this entire lecture bring peace to the soul of Pam Rogers Batnoak, Reuben Solomon Benoak, Crisanto Buog Senior Benoak, Jolito Ocampo Benoak, Honorio Gonzales Bernardo Benoak, Gregorio Polgerinas Benoak, and Francisca Nicerio Batnoak. All may respond, Amen. May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen through us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my redeemer. Amen. Ikaw akong itinuha, Adonai ni Abraham, isa akong kako. Ang balaod mo akong giyan, na ako makakatong kanimo. Ikaw akong gihigugma, Adonai ni Abraham, isa akong kako. Ang balaod mo ang giyan, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simbahon, Adonai ni Abraham, isa akong kako. Ang balaod mo mao'y giya, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yukuan, Adonai ni Abraham, isa akong kako. Walay lain gawas kanimo, ikaw lang, o ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai
Okay, good evening po, no. Na mga calls, no, pero sorry, diligin ako na matubag diri sa cellphone o sa kuan. Okay. Kagabi day nga video, no, yung mga video nga pala kagabi binarok ko dahil nga may advice sa akin yung mga ibang kapatiran ni delete since hindi daw maganda pakinggan para dun sa mga kapatiran natin na Muslim. Wherein may mga kasama naman nating, meron naman po tayong mga kasamang ibang Muslim. Sa kanila wala po yun, pero kapag ginamit po yun ng kalaban, pwede po tayong paginitan. So yun nga, no, delete ko kagabi, nahinto din ng maaga kasi nga may emergency dito. So ngayon tuloy lang po natin, no. Pero may mga tanong po kagabi na hindi ko talaga hindi ko masagot hindi ko nasagot kagabi yung tanong dahil nga tinapos ko yung video. So sagutin ko muna yung mga tanong, no. Okay, so before nga pala i-set up ko muna tong okay, para makita ko po yung mga comments ninyo. So ngayon po, kung may mga tanong po kayo, tanong lang po kayo, ha. Feel free to make a comment. Then okay, dito po yan siya. Okay, sandali lang, ha. Okay. So, yun nga. Lipat ko muna. Kailangan ko kasi ma-transfer yung para doon sa mga tanong So, yung mga tanong kagabi, no, ito po. Una ko po sasagutin is yung kay Grace Maul po, no, na taon na hininto ko, doon ko nakita yung mga tanong. Yung iba, hindi ko talaga nakita. Pero may advice po ako kay Nick na, Nick, pag nagkataon po na pag may pagkakataon po na hindi talaga ako makapag-live, batin kayo since hindi po natuloy yung travel ko to Cebu kasi nga na-cancel yung mga biyahe. So tuloy lang tayo dun sa Torah study, no. Okay, ang tanong po ni ni Grace Mall is ito pong patungkol sa, sabi niya kagabi, naabutan ko talaga sa mata ko, kaya lang ko na talaga din masagot, na ang tanong niya is pwede daw ang Gentile o na mag-asawa. Sabi niya, yun ang point ko, na pwede ang Gentile doon sa mga Jewish. Okay, sa totoo lang po, meron po talagang utos ang Jewish na hindi talaga pwedeng mag-asawa ang Gentile ang Jewish hindi talaga pwedeng mag-asawa ng Gentile. Kaya lang, doon sa mga pangyayari, makita naman natin, no, maraming mga Gentile na naging asawa is Jewish. Or Judaism, particularly po dito sa sa mga Jewish. So, ngayon, may mga pagkakataon talaga na hindi po natin malaman kung ano ang judgment ni Hashem doon sa mga taong Jewish na nakapag-asawa ng Gentile. Kagaya po kagabi nila ni Elimelech, sino ba yun? Yung ang unang asawa po ni Ruth at saka yung pangalawang asawa, si Boaz. No, na kung saan si Ruth, sinabihan siya ng biyanan niya, na umuwi ka na lang doon sa mga nation mo, bumalik ka na lang sa pagsamba doon kay So ibig sabihin po niyan, si Ruth po nasa paniniwala na. Pero hindi pa po siya nag-declare na he is Jewish. Yung declaration pagiging Jewish, hindi pa po nagawa niya kasi nagawa niya yon sa panahon po kung saan patay na yung una niyang anak. So, Ruth was actually converted from Moabite belief to Noahide
belief. Kasi ang point ni Naomi, bumalik ka na doon sa dati mong paniniwala. So, ibig sabihin, iniwan niya na yung paniniwala niya. Kaya nga, may babalikan. So, ibig po sabihin na Ruth was actually a believer of Hashem no doon sa pagkawanis ni Hashem. Kaya lang, nag-declare po siya na kung sino yung God nila ni Ruth, kung saan si Ruth, si Naomi, doon po siya. Doon na po kung kailan na pinababalik na siya ni Naomi doon sa nila. Hopefully naintindihan po. No? So, maliban po sa kanila, merong iilan, like Moshe, na nakapag-asawa siya ng Midianite na si Tsipora. Meron ding ng konti kasi the time na nag-asawa si Tsipora at saka si Moshe, wala pa ang Torah. So allowed pa talaga doon yung intermarriage kasi ang pagbabawal sa intermarriage po is doon na sa panahon kung saan naibigay na ang Torah sa Mount Sinai. Kaya lang, ito si Miriam, ayun, dahil nga nakita niya na Midianite, medyo nagkaroon siya ng konting komentaryo. At dahil doon sa komentaryo na nagawa niya, actually she was punished by God. No? Doon sa lasyon harap po na nagawa niya. Kasi nagsasalita siya na hindi niya alam yung sitwasyon. Lahat po ng nagawa ng Israel nung araw na labag sa batas ngayon ng mga Jewish, is carried po yun kasi sa panahon na yun, nagawa nila yun nung hindi pa naibigay ang Torah sa Sinai. Hindi ka po pwedeng ma-judge sa Torah ng Jewish ngayon kung hindi pa naging valid sa panahon na nagawa yung pagkakamali. So, hindi po pwede i-judge na si Amram nag-asawa ng aunt wherein dun sa 613, ibawal talaga. Hindi din natin ma-judge bakit si Moses nag-asawa ng Moabite, bakit si Ruth nag-asawa ng... Doon kay Ruth, medyo may question pa doon kasi kahit na no-hide na siya from idolatry to in believing the oneness of Hashem, may question talaga doon. May question po doon. So, ang problema lang doon po kay Ruth is bakit siya inasawa ng isang Hudyo? Gayong hindi pa naman pala niya diniklara na ang God ng Israel is yung God niya. Although siguro, na siya, na paniniwala ng anak ni Naomi is ganun din paniniwala ni Ruth. Kaya lang wala pang declaration na lilipat talaga siya doon sa pagiging Jewish. Although she is not already an idolater. She is not already an idolater during doon sa pagpangasawa niya sa anak ni Naomi. So nung mawala, pababalikin siya. So ibig sabihin, iniwan niya yung dati niyang paniniwala. Logic ba? Logic. Then, nung wala na yung anak, okay, balik ka na lang doon. Wala na akong anak para ipaasawa sa'yo. So doon na nag-declare na pag-convert talaga doon sa Jewish. So hopefully naintindihan po, no? Okay, may mga rason po talaga, no? May mga pagkakataon po talaga na ang isang bagay ay labag sa utos ni Hashem. Pero hinayaan ni Hashem na mangyari kasi kung hindi po mangyayari ito is paano yung picture? Maraming instances po dyan sa Torah, maraming mga pangyayari dyan kung saan pinayagan ni Hashem na mangyari yung isang pagkakamali kung saan bawal dun sa Torah pero pinayagan niya for the greater future. Maraming beses po dyan sa Torah. So tanong lang po kayo, no? Kasi
medyo ano po yan, critical talaga po yan. At pwede po itong reasoning ko ma-question din ng ibang rabbi o kasi para sa kanila nag-convert talaga. Wherein yung declaration is andun na sa after namatay. Kaya nga ginagamit nila yung declaration ni Ruth na declaration to convert. Ngayon, yung kapag ka nag-convert, yung sinabi ni Ruth, isasabihin din yan ng mga tao nagko-convert ngayon. Kasi yun talaga ang time kung saan na-declare, na-convert si Ruth doon sa panahon na sinabi niya kay Naomi yung mga bagay na yun. So, yun siya ang ginamit ng mga Jewish ngayon. So, kapag ka nag-convert ang isang Gentile to Jewish, is i-recite niya yung sinabi ni Ruth. Kaya hopefully nakakuha po, no? Na meron talagang mga pagkakataon, hindi natin kasi pwede na pwede pala. Hindi natin pwede sabihin na pwede pala. Gayong klaro po yung sinabi mo ng Torah na hindi sila pwede mag-asawa ng Gentile. Na pag-usapan po natin yan kagabi. So kung hahayaan natin na may mga kaisipan po na pwede, baka magamit po yan ng ibang mga kapatiran in which hindi po yan nakakatulong sa mga Jewish ngayon. So, pwede natin itolerate. So, kapag ka naghanap ang mga Hudyo dito na papasyal dito sa Pilipinas tapos maghahanap ng babae sa mga kasamahan natin para makasama nila doon sa mga pasyal-pasyal nila, di tayo din ang because naging po tayo naging bugaw po tayo para yung mga kapatiran natin gawing parausan habang andun sila sa biyahe. So, doon po ang hindi maganda. Kaya ako, kapag nagpaalam talaga yung mga Jewish sa akin po, wala talaga. Mag-aano talaga ako na, pagagalitan ko talaga yung Jewish. Ang beses na po ako na nagkaroon po ng discussion with the Jewish patungkol po dyan. Okay, Carmelita Canlas. Okay, may na yung ibang tanong kagabi ha. Kasi mawawala itong tanong ni Carmelita Canlas pag pinabayaan ko to. Okay, pwede po bang isali ang pamangkin ko na may sakit sa prayer? Okay, i-chat mo lang po sa akin mamaya, sis. Sa prayer para masali natin mamayang umaga po. Ano lang po, forward, i-chat lang po ako sa name. Complete name niya po, then pangalan ng tatay niya. Okay, salamat po. So, yun nga no, medyo gamitan po natin ng ng konting logic po yung Hindi pwede na kung may nakita tayo na ganun, magka-come up talaga tayo. Although maganda yung itanong, kagaya ng ginawa ni Sister Mole, kailangan talagang itanong. Kasi para maiwasan po yung pagkalito. Kasi kung hindi yan siya masagot, hindi yan siya ma-address ng maayos, pwede po yan siyang pagmula ng isang kasalanan na hindi po natin alam na Huwag po natin isugal yung natin sa mga So kung may maghanap ng Jewish, instead na bigyan natin sila ng babae, turuan natin na you have to follow your Torah. Kami nga hindi kami pinili, pero pinili namin na sumunod doon sa kagustuhan ni Hashem. Tapos kayo, andyan kayo sa Torah, may promise kayo. Payabag-yabag kayo. Kung pwede magalit, because yung galit mo kasi doon sa kanila, iriresulta po yan ng L'Shem Shamaim for the sake of heaven. Minsan, kailangan talaga ninyan sila pagalitan. Hindi po kung may promise sila, correct na po sila. Minsan, kailangan talaga pagalitan. Ako, hindi po ako nahihiya. Hindi po ako nahihiya na hindi ako nahihiya na pagsabihan sila. Kasi yun talaga yung rule natin, yung pagsabihan sila. Kaya salamat sa tanong, Grace Mall, na habol ko yan kagabi sa mata ko, kaya lang wala na nagsimula na yung tugtog. Kay Joshua Cortez, paano yan bro? Yung masama
pala maglolo. Any form of wasting seed na lumabas po siya not in the manner of vaginal penetration, not in the manner of sexual act, is considered as wasting seed. O yung magkakaroon ka ng panaginip na sumasayo ganun-ganun si gumaganon-ganon si Katrina Halili, sasayaw siya ng Careless Whisper. Nandyan naman si Hidin ko na giling-giling din siya. Kamukha ko ba daw si Hidin ko? Okay, biro lang po. So, yun nga, no? Nangyari po yan doon sa panahon nila kung saan. Kasi, yung wasting seed na nangyari po kay Adam, ano po talaga yan? Off ko nga ito para tawag mamaya ka na. Okay? So, yun nga, no? Kailangan po natin tingnan kung anong mga nangyari noong araw. Hindi po tayo pwede mag-interpret na wala tayong basihan doon sa mga nangyari sa kanila noong araw. According to tradition, according to Torah, oral Torah, both Adam and Eve, Kava, committed sin. Adam committed wasting seed, and Kava committed impurity of mind. So, kasi andun yung imagination ni Kava eh. Kasi naghiwalay sila ng 130 years. So, anong gagawin nila? Hindi sila nag-uusap. May mga pangangailangan kaya sila sa katawan. So, sinamantala naman to ng ni Adam. So, ayun, binisita siya gabi-gabi. So, nagkakaroon ng wasting seed si Adam. Andun din kay Unan. O kay Ir. Kung saan, naging asawa nilang magkapatid si Tamar. Pareho silang nagkasala sa wasting seed kasi ayaw nila na maano si Tamar, ma-deform. So, ayun, pinatay ni Hashem because of wasting seed. At marami pang ibang wasting seed. Naandyan po ang wasting seed sa lahat po ng generation. Kaya napakahirap ng mga tao na mag-rectify dahil po dyan. Kaya kami Torah, may guide. Ang Torah is actually the guide. The lights going back to Hashem. So kung andun ka na kay Hashem, kaya nga doon sa ulam haba, wala nang Torah. Aanhin mo pa ang guide kung andun ka na. Hopefully na, intindihan po natin na may sa Bisaya pa na ay utlanan. Meron po siyang boundaries kung hanggang saan lang ang Torah susundin. Kasi ang Torah guide. Halimbawa, punta ako ng Manila. Hindi naman ako kabisado doon sa Manila. So, ang gagawin ko po, gagamit po ako ng Google Map. So, ano ko po doon kung saan to banda tong lugar na to. So, ituturo ako ng direction sa Google Map. Kapag andun ako, kailangan ko ba ang Google Map? Di ba, hindi na, papatayin ko na siya. Wala na siyang gamit. So, ganun dun po ang Torah. Kahit na sinong rabay ang tatanungin po ninyo, kahit na sinong rabay, ang Torah po is, ngayon, nung araw, ngayon, papunta doon sa Moshiach time. But during the Ulam Haba, that is actually the time of reward. Wala pong paghahanda, wala pong paggawa ng Torah na gagawin doon. Kasi nahang na ang Torah. Tapos na ang guide tapos na. So, puro na lang pag-aaral sa Torah, puro na lang ang gagawin niyan. Wala na lang pagkakamali Wala nang masama, puro na lang mabuti. So, aanhin mo pa yung guide, hindi ka na pwedeng doon sa masama kasi dahan-dahan silang papatay ni Hashem. Iedad lang sila ng 100 years. Ayon doon sa sinasabi sa Isaiah na ang masasama ng tao sa pagdating ng panahon hanggang 100 years lang. So mauubos ang mga tao, mga tataong masama. So ang matitira po puro mabuti. Gumagawa na doon sa Torah. So bumalik na po yung common sense. Bumalik na po yung common sense. So hindi ka na kailangang utusan kasi common sense na, automatic na.
Mm. So, kung tanong ni Joshua, no, paano yan bro yung masama pala maglolo? Oh, kawawa naman mga single, hindi po kawawa yan. Oh, hindi po kawawa kasi mas kawawa sila kapag ka nag-masturbate. Kasi yan po talaga ang pwedeng mag-drag sa kanila. Oh, papunta po doon sa buhay na hindi maganda. Kasi yung mga seeds na tinapon niya, ilalaki yun eh. Yung iba makain ng mga dims, yung iba, karamihan is hindi makain. So ano po mangyayari doon sa seeds? Lalaki po yan katulad ng tao. Lalaki yan siya na walang katawan. At dahil wala siyang katawan, magkakaroon po siya ng galit doon sa tao na gumawa niyan. Na kung saan walang ibang gagawin yung mga seeds na lumaki. Kasi mga soul yan eh. Yung seeds na lumaki na walang katawan, na ang gagawin nila sa iyo is dadalhin ka talaga dun sa malas. No, kaya walang maayos na buhay itong mga lalaki. Walang maayos na buhay. Walang maayos na iniisip. So, ang nangyayari, medyo kung hindi yan nakapag-asawa ng maayos-ayos, walang maiipon yan. Hindi gaganda buhay niyan. Kasi kalimitan sa lalaki kasi magala. Kung saan-saan, masyadong adventurer, masyadong curious, masyadong... So, ganun po ugali ng lalaki. Kaya kailangan sila ng guide para makabalik sila dun kay Hashem. Samantalang ang babae, yes, kailangan nila ng Torah para matulak nila yung husband nila dun sa Torah. Para may maituro din siya na ganito yung buhay na ipasusunod sa mga anak. And after that, madali na lang linisin yung kasalanan niya. So, kung sino man ang nakasunod dun sa Torah na mga babae or nakagawa dun sa mission niya, kahit na hindi ganun kakompleto, as long as yung punishment nung hindi niya pagkompleto sa niya, is kayang linisin ng Gihinom, then hindi na po siya ma-reincarnate. Kaya maswerte po itong mga tao po ngayon na naandito na nag-aaral ng Torah with us, na nagawa nilang tulungan yung mga husband nila, despite na yung iba ayaw maniwala, yung iba maniwala, hayaan na, importante na matulak natin. Kung ayaw magpatulak, wala tayong magagawa dyan. Ang importante na subukan talaga din natin. So kapag nagawa mo na yung trabaho mo, then that's the time na hindi ka na babalik. Kasi yung kasalanan mo is actually kaya ng mabayaran dun sa Gihinom. Kasi most of the time, yung kasalanan ng babae is may kabayaran na suffering. Doon sa suffering, ang dami kayong suffering ng babae. Kaya mas madali silang makabayad. So bawas ng bawas yung kasalanan nila doon sa suffering nila. So liliit ang kasalanan nila. Then, pwede silang linisin ng Gihinom. Pagpunta nila doon sa Arabot, hindi na sila babalik. Aantay na lang sila doon sa resurrection of the dead. Kaya mga maswerte po itong mga babae na naandito. Masyado po maswerte. Kasi kapag nasunod na natin yung gusto mangyari ni Hashem, itong mga babae na gawa nilang pasundin yung mga husband nila doon sa Torah, naging kaagabay nila yung asawa nila. So, ibig sabihin, umaayon doon sa ginagawa ng husband na pag-aaral ng Torah. Then, maswerte ang mga babae. Ang mga lalaki po, balik yan ng balik. Dahil doon sa wasting seed, hindi pa marunong umamin ng pagkakamali, ang taas pa ng pride. So, medyo mahirap po. Okay? So, kawawa naman mga single, paano iyan ilabas? Kaya nga sa mga Jewish po, maaga po nilang pinag-aasawa yung mga anak nila. At the age of 17, 18, maghahanap na yan sila. Sino ang pwedeng asawahin ng anak ko? Sino ang pwedeng asawahin ng anak ko? So, dahil po doon, na maagang nagka-asawa yung anak nila despite na batang-bata pa, pero maiiwas po sa kasalanan ng wasting seed.
So kung makita natin, yung mga magulang, tinutulungan nila yung mga anak nila kahit na may asawa na sila. May 3 taon po sila. Di ba yung anak nila nag-asawa ng 18. Then yung anak nila, tutulungan pa nila yan for 3 years. Gagabayan nila yan paano magkaroon ng hanap buhay. Pero sa Jewish po, na nakikita ko ngayon, bata pa sila, may mga sarili na silang hanap buhay. May mga tindahan na po sila doon sa Itchy, doon sa online, may mga tindahan na po. In fact, yung anak ko nga, kalimitan sa amo niya na may tinda online is mga Jewish. Hanggang ngayon po yan. Ano pa ang edad noon? 14 years old pa siya nang naging, na siya, may-ari na siya ng isang tindahan sa online. So, ganun po. Tinuturuan habang bata na kaya na nilang mabuhay kapag nag-asawa siya at the age of 18. So, medyo malulungkot ang mga magulang kapag umabot sa 20 tapos hindi pa nakapag-asawa. So, lalo na kapag medyo tumanda-tanda na tapos hindi pa nakapag-asawa. Kasi may iba din kasi ng mga Jewish na hindi na din talaga nag-asawa. Medyo delikado po yan. Kasi pwede talaga silang magkaroon ng wasting. Okay? So, masama din mag-rape or maghanap ng bayaran. Yun nga ang problema. Pinaka solusyon po dyan, maghanap ng nobya. Maghanap po ng kasintahan. Na hindi pagparausan, pero maging kaagabay mo ba? Maging kausap mo, magkaroon kayo ng intimate relationship na kalaunan, aasawahin. So, hindi po masama po na yung mga anak is maagang magkaroon ng nobya. Dahil nga, sa alam nyo si Ai, yung anak ko na si Yetzer, 17 pa lang ata yan siya. Babae na, kinausap ko kasi may mga babae sa kanya nagkakagusto eh. So, sinasabihan ko sa ang babae na, kumbati na eh. So, yun, nayaan ko sila dyan, nung medyo pinakasal ko na din. At least yung anak ko hindi masyado nagkaroon ng wasting seed. Bata pa sila, nagkaroon na sila ng Tapos, gabayan lang hanggang sa matuto. Pero kung hanggang ngayon di nag-asawa, kawawa. Kawawa talaga. Kasi kahit na naandyan ka sa Torah kapag nag-wasting seed ka, mahirapan ka. Kaya mas lalo magkasakit niyan, yes, magkakasakit talaga. Kapag hindi mo na ilabas yan, magkakasakit ang lalaki. So, that means, obligated tayo maghanap ng syuta or asawa. Just not to waste seed. Depende po yan sa iyo. Kung kaya mo na hindi mag-wasting seed sa buong kabataan mo, okay lang. Pero hindi mo mapigilan magkaroon ng wasting seed, mas maigi na mag-asawa ka kung maghanap ka ng partner mo in life. Okay? Hopefully, dito si Joshua Cortez. Na po yan siya. Kung saan-saan po din nag-aral din ng konti doon sa Judaism, sa Noahide, din nag-aral din siya doon sa Muslim. Kasi nga, sa Zamboanga City, marami pong Muslim. Siguro may mga kakilala siya. So, salamat sa tanong, Joshua Cortez. Then, another one from Grace Small. Paggamit ng kondom, di pa ba consider din siya spilling of seed? Actually, dumaan po siya sa vaginal penetration. Kaya lang, yung intention niya po, isalod. Hindi palabasin yung wasting seed. Hindi po siya normal. Kasi ang normal is, balat talaga ng tao, hindi balat ng candy. Balat talaga ng tao. Papasok dun sa vaginal, then doon mag-i-erect. So, doon wala nang problema ang lalaki kung lumabas man siya sa babae. Kasi pwede namang palabasin ng mga lalaki po yung seed nila.
Okay, bago po tayo magpatuloy, no? So, Grace Mauli, pag gamit ng kondom, di po ba considered din sa spilling seed? Yes, it is also considered as spilling seed. While yung ibang mga rabay is kapag hindi talaga mapigilan, nag-advise po sila na kung hindi talaga mapigilan, magamit ng kondom, pagkatapos, huwag basta-basta itapon sa labas. Kasi magiging pagkain po yan ng mga other spirits. So, ang gagawin daw, according to them, is sunugin. Isa po yan sa advice ni Rabbi Ariel Barcelona. He is a very well-known rabbi, Kabbalist rabbi. But meron din siya mga teaching na hindi din katanggap-tanggap doon sa mga Orthodox world. Topic niya ng mga out of this world. Okay, hopefully na kuha po natin. Kay Herbert Pamesa. Good evening, Ate Iyong, regarding sa wasting seed. Ang lalaki sa panahon di pa niya alam ang tura, nakagawa po siya ng wasting seed. Ano po ba ang mangyayari sa mga wasting seed sa panahon na nakapag-aral na siya ng tura? Okay, natural po sa atin, no? Dahil nga nagkaroon tayo ng wasting seed, dahil hindi pa natin alam ang tura. Pero kahit na hindi mo po alam pa ang tura, hindi po ibig sabihin na absuelto ka doon. Meron ka talagang pananagutan doon. Kaya lang hindi siya ganun ka lala ba? Hindi siya ganun ka heinous crime. Kasi wala ka, iba talaga kapag alam mo tapos ginawa mo. Heinous crime tawag dyan. So, magkakaproblema ka talaga. So, ang gagawin po, kapag ganyan, walang alam, tapos nalaman mo, huli na, tapos na, then, whatever the result is, tanggapin na lang po. Okay, wala naman talaga tayong magagawa. Hindi naman talaga din natin alam. Kahit ako, hindi ko alam yan noon. Hindi naman ako pagmamalaki na hindi naka-wasting seed. Kasi hindi talaga ako mahilig sa yung maglusi. Never talaga ako gumawa ng ganyan. Yung sa akin lang is yung wet dreams, yung naginip. Kaya medyo maaga din ako nagka-nobya-nobya nung araw. Okay. Question from Grace Molly, pati paggamit ng kondom, di po ba considered din siya na spilling seed? Yes, it is considered as spilling seed. Kaya talaga yan siya, bantayan talaga yan siya. Jason Benoak, another question po na nabitin kagabi. Paano Aki yung mga, kung malapit ka na labasan, allowed po ba na hugutin half at kalahati na lang ang nakapasok? At pinaputok mo, idiniin ba? Okay. So, bale, hinahanapan po natin ng mga rason. Although, pwede din yan, no? Hindi naman, yung pagtatanong naman natin is hindi naman dahil nga sa ang sa atin is honest to goodness, para lang din malaman natin yung sagot. At yung iba is para talaga malaman mo yung sagot. Yung totoo talaga nag-aaral ng tura. Okay. So, Jason Binoak, so papasok na ngayon. Kapag malapit ka ng lalabasan, ilalabas mo. Para hindi dun sa hindi po yan siya garantiya na kahit nga inilabas mo yan, kapag napunta yan dun sa ari ng babae, pwede, may chance po yung mabuhay. Mag-anak. So, ang withdrawal po na sinasabi dyan is, hugutin mo talaga buo. So, kung half in-away siya, tapos andun siya, then, that is considered as kosher sex. Considered po siya na kosher sex. Kahit nahugutin mo, kalahati na lang itira, tapos pinaputok mo. So, wala pong problema yan. Kasi gagapang yung yung bawal talaga, yung hinugot mo talaga buo kasi ayaw mo magkaanak. O kung ano ang rason mo, palami lang ba yung rason mo. Okay, so sabi ko nga medyo tong topic natin, pakiguide lang po doon sa mga bata.
Kasi medyo hindi pa po sila pwede dito. Hindi pa sila pwede dito. Pinag-usapan ko lang din ito para po maintindihan ng karamihan. So sabi ko nga nung mga nakaraang araw, matagal ko na sanang itapik to, kaya lang nakita ko kasi din na hindi pa mature yung mga kapatiran na kapag narinig nila to, andun sila, medyo nagkakaroon po ng hindi magandang reaksyon. Kaya minabuti ko nung araw na i-stop muna. Pero ngayon, mukhang nakita ko na mature enough na yung mga kapatiran. Okay? Another question from Jean Aguilar. No? Happy 7th day, Elder Yong. Okay, hindi po ako elder ha. Ayoko matawag na matanda. Brother Yong lang. Ate Yong, okay na na. Kung maiintindihan mo na soul yan at di mo sila nabigyan ng chance na reincarnate, di mo talaga gawin kasi iba ang influence ng media. Iwas talaga sa mga bagay na maka-ignite na kung mag-aaral ka ng Torah, help ka na maiwas dyan. Di ba, Brother Yong, protect ang Torah study sa ganyan. Okay, ganun ka. Kung alam mo na yung Torah, tama ito sinasabi ni Gino, kung alam mo na ang Torah, kapag ginawa mo pa din, magkaroon ng wasting seed na ganyan, magkakaproblema ka talaga kasi mas malaki yung punishment mo kapag nangyari po yan. Malaki po ang pwede magiging punishment. Kasi alam mo na kung anong bawal, tapos ginawa mo pa talaga. So kung hindi matiis, maghanap talaga ng asawa or live-in or para kahit papano mailabas siya at hindi ka magkaroon ng wet dreams sa gabi. Kasi kahit wet dreams niyan, hindi mo sinasadya, ano pa din yan, wasting seed. Lahat po ng wasting seed in any form po, may kaakibat po yan siya na punishment. Kasi may mga may mga bagay naman na pwede gawin na para maiwas dyan. Dahil nga doon sa nagkulang ng pag-aaral, ayun, hindi naiwasan. Nanaginip nung gabi, tapos nalabasan. Wala, kawawa talaga. Okay? So kung may mga tanong pa kayo, singit nyo na ngayon. Dahil sa, meron po tayong Okay, another one, doon tayo sa topic kagabi. There is no prohibition for a Gentile man to have relation with a Gentile woman during her menstrual period. So ito po yung hindi po tayo bawal na magkaroon ng sexual act during doon sa isang babae po na mayroong Kaya lang, hindi talaga maganda. Dahil nga maliban doon sa marumi, pero ayon po dun sa science, medyo magkakaroon po ng side effect. It's either dun sa babae or dun sa lalaki. Pero kung sasabihin pwede, hindi magkasala sa Torah, yes, hindi po magkakasala. Only Jewish people are commanded na hindi talaga pwede. So, ang Jewish po, kapag ka nakakita siya ng kahit na dito lang, kahit na dito lang sa babae, medyo na-arouse sila. Kasi nga, ilang araw lang nila makakasama yung asawa nila. Kaya sila, ginawa talaga nilang modest yung babae nila. Na hanggang dito, na wala talagang makita na ganda. Kaya ganyan po. Ako, na-experience ko yan doon sa Cebu. Kasama ko yung isang rabbi doon papuntang Bohol. Kaming dalawa, nagbiyahe. Medyo malaswa itong mga Koreano. Purya lang sa mga mababait na Koreano. Pero yung kasalubong namin, medyo kahit na ako, ayaw ko maulit yun kasi natawa talaga ako doon sa rabay. Kasi sa kakaiwas niya, umabot talaga sa punto na tiningnan na lang talaga niya. Hindi na siya makaiwas Kaharap niya. Tapos wala naman kami mapuntahan iba. Pag umalis kami dun sa posibleng hindi pa kami makasakay sa lancha. So walang alisan talaga dun sa linya, yung linya upuan, magkaharapan dun sa Cebu.
So, anong nangyari, yung babae, hindi nagpanty. So, maluwang pa yung short niya, bikaka pa siya. Yung short niya, masyadong maluwang, tapos maiksi. Sige pang paganon-ganon sa paa niya, kita talaga. Kahit ako nakita ko talaga. Ang natawa lang ako dun sa rabay kasi pag ganun talaga siya. Pero gumaganyan siya minsan. Kaya kaya na ko talaga na mahirap kapag yung babae medyo sa kanya naman alam niya na nakikita namin pero baliwala man sa kanya. Gaganon na gud ang rabay Naduko na siya pero hindi niya maiwasan minsan na papaganon siya. Kaya ginawa ko para maiwasan yon nagpagitna ako doon. Kinausap ko si Rabay na nakatayo. Para maharangan ko yung Rabay. Hindi na din siya nagkikwento. Hindi ko na din siya kinausap tungkol doon kasi baka maano siya. So, nagkaroon kami ng house blessing doon sa Bohol. Nangyari, matagal siya nakapag-house blessing kasi nga prepare niya pa yung sarili. Siyempre, hindi mawala sa isip niya yung gano'n. Kaya medyo nag-prepare pa siya, mga ilang minuto pa, mga ilang kalating oras, gano'n, para i-prepare niya yung sarili niya. So, ayun, nung nag-blessing siya, ako tulog na. Hindi ko din kasi naantay kasi galing pa ako Davao, nagbiyahe pa. Tapos diretso biyahe punta Cebu, tapos diretso Bohol. So, hindi ko na naantay kasi dumating kami din doon, mga medyo gabi na din, 9. Nagkaroon pa siya ng preparation. Ako nung pumasok sa room, katapos kong mag-hotbat, wala na. Nung humiga ako, isip ko, babalik pa ako, pero wala na. Nung nagising ako, umaga na. Kinaumagahan, sabi ng Rabay na, Emmanuel, sa Tagalog pa, wala ka kagabi sinabi ko na, hindi ko napigilan Rabay sa pagod na katulog ako. Sorry po. Sinabi ko sa kanya. Natawa lang siya. Okay. So, ito nga, wala akong prohibition ng Gentile na tumabi po doon sa asawa niya. Kasi hindi naman tayo inutusan na bihuli. So, maging huli man tayo o hindi, wala pong problema doon. Kung gusto mo maging huli, kasi ayon sa'yo is utos, then you are creating another religion. Doon ang problema. Mapuli na, kuha po natin doon ang problema. So kung gagawin mo na hindi ka tatabi doon sa asawa mo dahil may means siya, then it's your discretion. Discretion mo yan siya. Pero kung sakaling makatabi mo, kasi ang asawa tumatabi naman talaga sa husband niya, kahit na may means. Doon pa lang, kung Jewish law ang pagbabase, wala, natalo ka na. Hindi naman natin pinahiwala yung asawa kapag kaandyan yung means. So andun pa din, kaakap mo, katanday mo, kahit na may means, wala. Kung Jewish ka, Paul ka na. Kaso hindi man tayo hiningaan na kailangan maging huli. Kaya walang problema ang Gentile when regards to have relation during menstrual period. So allowed po siya. So depende na po yan sa atin kung gusto natin kumain ng dinuguan or hindi, depende na po yan sa bawat isa po. Individual decision na po natin yan. Okay? Tanong lang po kayo kapag may tanong, gusto nyo magtanong. Okay, another one, if two people are already married, but one begins to practice idolatry, ito po yung sabi ko kahapon, inulit ko lang kasi baka may gustong mapag-usapan pa patungkol doon. Inulit ko kasi yung video na delete. Okay, kayo na po mag-download sa mga video. Wala akong time na mag-download kasi wala na, nangasira na yung mga external memories. Wala na, naano na sila, yung mga record ko dati doon, wala na. So, if two people are already married, dalawang tao, mag-asawa na silang dalawa, but one begins to practice idolatry, yung isa bumalik doon sa idolatry or hindi talaga naging believer of oneness, believer of Hashem, then
hindi siya willing maging oneness, hindi siya willing na matuto sa pagka-oneness niya siya, or ayaw niyang bumalik doon sa kasi nga natutusan sa idolatry na gawain, then according to Noahide laws, you should separate that person. Kailangan siyang hiwalayan. Medyo masakit man nating sabihin, pero wag po nating surrenderan. Hindi ibig sabihin na kakaiba yung paniniwala niya, isiwalayan ka agad. Oo naman din. Gawin ang lahat. Kasi di natin alam ang plano ni Hashem, baka ikaw lang din yung sinusubukan. Baka mamaya gamitin natin na dahilan yan para makahanap ng bagong asawa. Ay, walayan ko to para makahanap ko ng bagong asawa. So, pwede naman din mangyari yan. So, pangit na po ang resulta. So, ang sa atin lang, turuan lang yung mga asawa talaga. Para maniwala siya sa iyo, kaya magpakita ka din ng magandang sa kanya, i-improve. So, ganun po yung niya, no. Kung di talaga, gusto niya na ikaw pa yung dalhin sa kanila, gamitin na yung rason ni Yetzer, yung anak ko. Kasi minsan nagkaroon siya ng girlfriend na Katoliko. Then, nung sila na, dumating ang December, gusto magsamba ng babae sa simbang gabi. So, sinabi niya ay na, kung tuturuan mo ko na bumalik doon sa idolatry, para mo kong tinuruan na saksakin yung father ko sa likod. Para mo kong tinuruan na bumalik doon sa hindi totoong God. So, hiniwalayan ang anak ko. Although iyak siya, umiyak naman talaga siya, pero mas lalong malaki yung iyak ng babae. Kasi nagsisi din siya. Mga ilang araw bumalik sa akin nakipag-usap. Pero wala nang magagawa. Sabi ko sa kanya, okay lang sana kung kaya mong panindigan yung mo pagiging mo. Hindi din naman, wala ka din namang alam, tapos ganyan ka. Sana nakinig ka na lang. So, ganun po, no? Na kapag wala yan po. Pero, gawin mo na lahat. So, if either couple decided to separate from each other, kahit na sino sa kanila, at magkasundo po sila na maghiwalay, and decided later, tapos maya-maya, nakapag-decide sila na mag-asawa ulit, remarry, then it is permitted. So, hindi po kagaya sa Jewish po, na kapag ka naghiwalay, kailangan ligawan kapag ka gustong. Balik sa number 1 ba, na kailangan magkaroon ng engagement. So, sa atin po, halimbawa, nagkahiwalay, basta wala lang pananagutan yung isang babae, ha. Halimbawa, nagkahiwalay, tapos hindi siya nakahanap ng iba, tapos itong lalaki naman hindi nakahanap ng iba, or kung makahanap man, siguruin na naghiwalay na sila bago mo pasukan ulit. So, allowed po siya. Kagaya ni Mose at ni Tsipora, nung hiwalayan niya si Tsipora, kasi nga, pare siya eh. Tapos, alam naman magdala siya ng biktima dun sa Egypt. So, hindi pwede. So, hiniwalayan niya si Tsipora. Pero nung nakatawid na sila dun sa Yamsok, dun sa dagat, binalikan siya ni Tsipora. Ayun, pakasal sila ulit. So, ganun po na mga ehemplo po, no, kailangan may basihan talaga sa Torah. Hindi po pwede na puro na lang tapos wala naman okay. So, another one, okay. It is forbidden for a man to wastefully emit his semen except to his wife, even if it will not lead to conception. It is forbidden for a man to wastefully emit his semen except to his wife. Okay. Ang po kasi dito is dun sa wife. Wala daw ibang pwedeng paglagyan ng seed mo kundi dun sa asawa lang. Pero alam naman po natin sa Torah, you are married only when there is
consummation of marriage and living in one house and nakatira po kayo sa isang bahay, meron po kayong consummation of marriage at andun po yung suporta. Kahit na hindi ka po kasal dito sa lupa, kasi law of the land yan wala tayong pakialam dyan kasi hindi naman tayo nag-uusap ng law of the land. Pinag-uusapan po natin ano ang pwede kay Hashem at saka hindi pwede kay Hashem. So wala pong dyan, ibang usapan po kapag batas ng lupa. Pero dun sa utos ni Hashem, dun sa batas ni Hashem, dun sa tradisyon ng mga tao na ayon doon sa kautusan ni Hashem, kapag nag-asawa ka, you have consummation of marriage, tapos living in one shelter, then you are considered as husband and wife. Mas kompleto siya if you undergo a wedding in the canopy. So, pero kung wala talaga, yung nag-under sa wedding of the canopy, yun po ang tinatawag na pinakasalan. Doon sa panahon ni Solomon, wherein si Solomon po may 1,000 asawa. Di ba? 1,000 yun. Pero ang pinakasalan doon, 700, 300 po ang hindi pinakasalan. Pero ang tawag doon sa 300, asawa pa din. Kasi andun yung consummation of marriage. Andun yung pagbibigay suporta doon sa babae. Andun yung living in one house. So yung is pagkumpleto na lang sa marriage. Pero kahit na hindi makumpleto, kasi siguro walang pera pa, wala kasi magastos naman talaga yung pag-aasawa. So live-in muna, then you are already married. In the eyes of Hashem, mag-asawa, hindi ka na po pwedeng maagaw. Pero kapag ka nag-undergo ka ng canopy, tapos wala kang consummation of marriage, pwede ka pong agawin. Kagaya na nangyari kay Haring David at doon kay Bathsheba. Kaya hopefully na intindihan po, no? Okay, another one. It is forbidden for a bachelor to wastefully or intentionally emit his sin. Bachelor po yung medyo nakatapos na pag-aaral, yung successful na po sa buhay. So kahit na ganun siya, successful na siya, hindi pa rin siya pwedeng hindi pa rin siya pwedeng mag-waste ng sin. Hindi po garantiya na hindi ka magkakasala. Kung mo bachelor ka na, may alam ka na, may ka na, profesyon ka na, hindi po siya hindi po siya susi para maging exempted ka doon sa wasting sin. Then the other than vaginal and anal intercourse, ejaculation such as through oral intercourse constitute spilling of sin. Okay, ganito po yan, ha. Klaruhan, matatanda na tayo, ha. Pero gusto kong klaruhin talaga to. Other than vaginal and anal intercourse, yun po ang hindi wasting sin. So itong vaginal is yung pumasok talaga sa babae. Yung sinasabi naman dito na anal intercourse is yung puwet. Kahit na hindi siya doon sa babae, butas ng babae dumaan, dito mo sa puwet pinadaan kasi may mga tao talaga na namumuwit. Yung dumaan sa mga pagiging bakla, namumuwit talaga yan, is kapag ka namuwit, hindi po yan siya considered as wasting sin. Pero pag binunot mo yan, kahit nasa puwet mo pinadaan, then that is wasting sin. Although, hindi po yan advisable sa Turano na magkaroon ng anal, bawal po yan. Pero may gumagawa niyan, kaya ni-explain yan siya. Iba ang kasalanan niya kapag ka nag-anal siya or nag-wasting sin siya. Magkaiba yan sila. So kapag ka nag-anal intercourse ka, doon sa puwet mo pinadaan, then binunot mo, wasting sin yun siya. Pero pag hindi mo siya binunot doon sa loob, pinapasok mo, hindi din yan siya wasting sin. Kaya magkaiba tong dalawang to. So ejaculation such as through oral. So tatlo pa lang pinag-usapan dito, no? Vaginal, anal, and oral. Okay, ang oral intercourse, kapag ka nalabasan po,
ang lalaki, that is spilling of seed. Pero hindi po yan ganyan kadali, no? Kailangan po natin i-interpret kung ano yung sinasabing nilabasan. Kasi may dalawang klase pong lumalabas dun sa lalaki. Una, kung sa babae pa yung white cell, meron din yan ang lalaki. O meron din yan. Meron din yan siya. Iba din yung seed talaga. Kasi yung seed talaga is, yun yung kabuuan talaga ng climax talaga. Pero dun sa panubig ng lalaki na lumalabas, hindi po yun siyang wasting seed. Ang wasting seed, yung talagang, yung climax na i-ano mo. So, merong mga tao na i-enjoy dyan sa mga ganyang, sa babae, wala pong problema sa babae. Sa lalaki ang may problema. Kasi kapag ka nalabasan ka dyan, yung labas talaga na, yung ano talaga is, that is wasting seed. Pero kapag ka hindi po siya, yung panubig lang, kasi ang panubig, hindi mo kasi yan makontrol. Hindi mo yan siya, hindi mo hawak yung control. Lalabas lang talaga yan siya. Lalabas lang yan siya. Hindi mo yan makontrol. Pero yung ano talaga is, lakas mo yun, energy mo talaga ilalabas. Pero yung panubig na unang lumabas, hindi mo yan siya makontrol. Lalabas yan siya kahit ayaw mo. Kaya hopefully nakuha po ha. So kung lumabas sa'yo dun sa oral sex is yung panubig, wala pong problema doon. Pero kapag yung ano talaga ang lumabas, is doon may problema because that is wasting of seed. Okay? Aguilar Jean, tawag ba dyan is sodomize po? Okay, actually, isa po yan sa tinatawag na erotic conduct. And the Jewish people are not allowed to make an erotic conduct. Meron pong mga erotic sa paningin natin pero allowed sa kanila. O meron pong iba. Pero hindi aabot doon sa point na grabe, hinos talaga na hinos talaga na yung grabihan na ba. So, ito pong sinasabi ni Aguilar Jean na sodomite, actually ito po yung pagkakaroon na umabot ka po sa point na ayaw mo sa babae. Gugustuhin mo dun sa lalaki. Ibig sabihin yung pagiging bakla. Yan po ang sodomite. Kasi yun ang nangyari panahon kina Lot. Na inoffer na gusto ng mga tao sa Sodoma na galawin nila yung bisita ni Lot na hindi alam ni Lot na anghel. Ngayon, ayaw ibigay ni Lot, bisita So, inoffer niya yung mga anak niya. Itong mga anak ko, hindi pa ito nakatikim ng lalaki, virgin ito. Ito na lang sila. Galawin ninyo. So, ayaw ng mga tao sa mga anak Siguro, sawa na sila sa babae. Gusto naman nila lalaki. So, doon po sila nasira. Kaya yung sinasabing sodomites, it is not pertaining to boy and girl having erotic conduct. So, ang sodomite po is yung lalaki sa lalaki. Hopefully naintindihan po, Aguilar Jean. Antikina Rebecca. Okay. So, napaka-ganda, no? So, another one, Gentile are not obligated to have children if they do not wish to do so. Ano daw? Hindi po obligado ang isang Gentile na magkaroon siya ng anak. So, regardless kung may anak ka o wala pong problema sa Gentile. Lalo na ngayon na hindi po repeated ang be fruitful and multiply. Kasi yun po kasi ang dahilan na may rason ang mga Gentile nung araw na magparami talaga ng anak sa kahit sino na babae. Dahil dun sa utos na be fruitful and multiply. Pero sa panahon na naibigay na ang Torah dun sa Mount Sinai, actually naging obsolete po yan because the word, the sentence or the mitzvah, be fruitful and multiply were not repeated in the Mount Sinai. So for Gentiles, that is already obsolete or stopped.
Pero for Jewish, that is continue. Okay, hopefully na kuha po, no? Okay. So, kung wala pong anak, then okay lang. Minsan, magiging malungkot po yung iba kapag walang anak. Pero ganun po talaga. Hindi po lahat ibibigay po ni Hashem. Maayos na yung buhay mo, tapos may anak ka pa. Meron din namang maayos ang buhay, tapos may anak. Pero may problema pa din yan sila. Walang tao pong free from any trouble. Ang tao talaga is vulnerable from any trouble. Ano talaga sila? Target talaga sila dun sa ano. So, sa atin, mga pinagpapala na mga magulang na nagkaroon ng anak, then so be it. Means you are blessed by Hashem to have children, but kaakibat po niyan isang obligasyon po doon sa tamang pagpapalaki sa anak. So kung hindi mo mabantayan ang anak, hindi mo maibigay yung obligasyon mo sa kanya, then accountable ka po doon sa harap niya. Yung mga walang anak, makakaligtas po sila doon sa accountability po sa pagkakaroon or pag-aalaga ng isang anak. Hindi din siguro sinadya din siguro ni Hashem na hindi bigyan ng anak para magawa pa niyo yung mga bagay, no, na kailangan gawin niya doon sa ibang tao. Kasi kapag kami pamilya ka na po, medyo yung tulong mo doon sa ibang tao malilimit na. O dahil nga doon sa may anak ka na, may priority ka na. Pero kapag wala kang anak, ibig sabihin dahilan po yan. Siguro gusto na Hashem na tulungan mo yung mga relatives mo, mga pamangkin, mga anak, mga kapatid, mga ibang tao. Huwag mo malungkot kasi sa ibang banda, ligtas ka doon sa pagkakaroon ng obligasyon. Pero sa ibang banda, malungkot. Pero ganun talaga buhay. Sa atin lang na ganun talaga din. Gawa na lang ng paraan kung paano magkaroon ng pwede naman mag-adapt. Pero hindi po ako nag-a-advise na magkaroon po kayo ng donation. Donation ng seeds. Kasi pwede po yan sa Torah. Pwede ka maghanap ng donation ng seeds. Pero ang Torah nagsasabi na kailangan ang paraan ng pag-transfer ng seed ng ibang tao doon sa asawa mo is through vaginal penetration pa din. Doon man ang problema. Kasi ngayon, merong mga artificial insemination pero bawal po talaga yan. So, pwede mong i-transfer yung seed ng iba through sexual intercourse. So, doon man magkagulo-gulo. So, kung pwede, mag-adopt na lang, magpalaki ng mga pamangkin, then enjoy ang buhay. Kasi less hassle siya. So, enjoy ang buhay. Okay? So, it is permitted for a Gentile to wear condom only in temporary basis. Okay, may mga pagkakataon kasi, kapag kahit bawal siya, pero meron pong panahon na yung babae is hindi talaga pwedeng magkaanak. Or hindi siya pwedeng kasi matitreat yung life niya dahil sa ngayon hindi pa siya pwedeng magkaanak. Then bawal po talaga siya. So, pwede mong i-disobey yung Torah na yon, yung wasting seed, pwede mong i-disobey yan to obey another higher mitzvah. Because the highest form of mitzvah is to preserve life. Kailangan mo unahin yung buhay mo. Kaya nga doon sa kapag may anak ka na, manganganak ka na, tapos umabot po sa point na ang doktor magsabi na, husband, itong asawa mo manganganak na, and yet we found out na kapag ka naanak ito, mamamatay asawa mo kasi hindi kaya ng puso niya. So, pili ka, sinong bubuhayin natin? So, siyempre, ang nanay, pipiliin niya anak niya.
mabubuhay ang anak ko. Di bali na ako. Nanay, desisyon nanay talaga yan. Pero doon sa husband, may option po yan. Kasi sa husband po, napaka-importante talaga yung anak. Kaya minsan pipiliin ng husband na doon ako sa anak. So kapag ginawa po yan ng husband, magkakasala po ang husband ng murder. So at all cost talaga, kahit anak mo yan, kapag nalagay sa alanganin yung asawa mo, pipiliin mo talaga yung asawa mo. Kasi yung asawa mo is may nagawa na yan. Yung anak mo, gagawa pa lang. Ngayon, kung hindi yan gumawa, wala ka naani dun sa ano. So kung sa kahoy pa yan, yung asawa mo may bunga na yan, nagbubunga na yan. Yung anak mo, yung bagong tubo na kahoy, hindi mo pa sigurado kung bubunga ba yan o hindi. So pipiliin mo yung namumunga na kaysa doon sa magbubunga pa lang na hindi ka sigurado kung madami magbunga. So yun po ang rason. Hopefully na kuha po natin na. So it is more proper to use an IUD. Dahil nga pwede ang condom, pero kailangan po may tamang purpose. So kung wala po ang tamang purpose, ang gusto mo lang, hindi lang magkaanak, then that is wasting sin. Kailangan talaga may purpose. At kapag nagamit mo na yung tama yung purpose, nagamit ka na ng condom, then sabi ng ibang rabbi, sunugin para hindi makain na ibang entity. So sunugin para mamatay yung soul na nasa loob. Okay? Kaya sabi ng mga rabbis, it is more proper to use an IUD. Pinaka-safe talaga yan. Injectable actually, allowed yan siya, pero kailangan mo bantayan yung health mo, if hiyang ka ba o hindi. Kasi baka may din siya sa dulo, epekto. So kung masisira ang buhay mo dahil sa gamit mo is injectable, hindi po siya pwede. Always preserve life. Pero kapag nakita mo na hiyang talaga siya dun sa then okay. Wala po siyang problema. So, proper to use an IUD or other contraceptives than condom. Makita po natin yan sa chapter 5, number 6, doon po sa footnote, number 198. So, may mga po siya. Okay? A man and a woman must distance or prohibit themselves from all action that arouse inclination to desire sinful cohabitation. So, kailangan po umiwas babae lalaki. Kailangan po siyang umiwas. Huwag po nating sabihin na that's only a gesture, that's only a greetings, yung beso-beso, yung So, ang tura po nagsasabi po niya na hindi po yan siya maganda talaga. Instead, observe social distancing. Pwede ka makipagkamay as a gesture of greetings, pero hindi po doon sa aakap ka, tapos hahalik ka, or siya ba ang hahalik. So, although sa social world, doon sa is, yan siya, magandang tingnan kasi that is one way of accepting as a gesture yan siya doon sa pagiging magkakilala. Pero sa tura po is hindi po yan siya pwede kasi hindi mo talaga maiwasan kahit na anong sabihin mo na hindi ka nag-iisip ng ganyan. Pero meron ka talaga mararamdaman. Lalo na sa part doon sa mga lalaki na nasa isip niya, uy, ang lambot lagi ng niya, uy, ang bango niya, uy, ang niya. So, andun talaga yan sa lalaki. Kaya medyo iwas din. Although some of our culture is actually pinapayagan yung ganun, lalo na kapag mayaman ka yung beso-besos, pwede yan dun sa mga kapwa babae. Pero kapag lalaki na tsaka babae, iwas-iwas na tayo dyan. Kasama po yan dun sa modesty natin na hindi talaga. Kung maaari, wag. A man and a woman must distance or prohibit themselves from all action that arouse inclination to desire sinful cohabitation. So, kahit na anong sabi natin na wala, hindi ako nag-iisip yan, ikaw lang nag-iisip ng ganyan, hindi mo talaga maiwasan yan.
na there is something inside na medyo nagugustuhan mo or ano, or hindi ikaw, yung ibang tao. So, wala talaga. Kissing, hugging, touching, gazing. So, pinagbabawal po yan siya ng sobrang pagtingin doon sa ano, na aabot talaga sa point no na sasabayan, ihahatid mo pa talaga siya doon sa ano, kung saan siya papunta. Okay? Eden, ando yan na, ang magpalaygate, okay lang ba? Kasi ang rason po ay may panganib na sa health ng babae. Kapag ka yung may ano na, may health reason na talaga, danger na yung ano ng babae, then any form of ano is allowed po yan siya. Kasi the highest form of mitzvah is actually to preserve life. Kailangan talaga bantayan natin kasi paano ka pa susunod sa utos ni Hashem? Paano ka pa magkakaroon ng rectification if hindi mo iingatan yung katawan mo? So the most or the highest form of mitzvah is to preserve life. Kaya nga ang Torah during war is no unsure po yung safety mo. So andun palagi talaga yung threat. Kaya during war po inaano po yan na ano, kahit na bawal hindi po pwedeng ano yan. Hindi po pwedeng ano yan, basta preservation of life ang pag-uusapan, unahin talaga ang life. Kahit na magkasala ka sa Torah. Iba po sa Jewish. Kasi doon sa Jewish po kasi, at all cost, you need to sanctify the name of God. Sa Gentile po, wala po yan. We are not obligated or we are not commanded to sanctify yourself for the sake of Hashem. We are not commanded, but Jewish people are commanded. Kaya sila, kapag ka naano sila, tapos ang kapalit isang Hashem, magpakamatay ka na lang rather than sinning the laws of Hashem. Okay? Michelle Ann Briones, maglagay ng fins sa sarili para makaiwas sa kasalanan niya. Lagay ka ng ano, kung anong pwede na ano, kasi iba kasi yung impurity of minds doon sa biso-beso, doon sa impurity of minds. Wala ka pa kasing ginagawa na ano dyan eh. Pero ang kasalanan mo is impurity of minds. At napakahirap po tanggalin yan. Napakahirap po yung rectification of thoughts, which is the rectification of the neshama. Napakahirap po gawin yan. Kasi bago mo magawa yan, kailangan mo muna ma-rectify yung action mo, which is the rectification of the nefesh. After rectification of the nefesh, you need to rectify your roach, which is the rectification of roach is the rectification of speech. Napakahirap din yan. So after rectifying the action, the speech, then that's the time to rectify the thoughts. So that is the rectification of neshama. Grace Maul from Canada, same here, ang specialist doctor ko, ang nag-advise to take contraceptive pills to prevent the cyst at my uterus lining growing. Baruch Hashem, hindi na siya nag-grow. So, ganun. Pagka may mga treat, may mga advice ng mga doktor na hindi na pwede, kailangan po nating maniwala. Huwag po tayong padadala doon sa sasabihin na, may ano dyan, may gamot dyan, tawa-tawa. Okay, hindi naman masama din na makinig. Pero pag tingin mo na medyo alanganin na, medyo mahirap na, is magkonsulta talaga doon sa doktor. Hindi pwede na iasa mo lang doon sa kasi hindi naman tayo mga doktor sa na check talaga tayo na sigurado na proven talaga na yan tingnan mo sa isang kapatiran natin, namatay dahil di nadala sa ospital pero huli na. So, ayun, huli ang pagsisisi. Kaya medyo po tayo, kapag nagkasakit po, hindi po bawal tumakbo doon sa doktor.
Although gamitan din ng para makatipid ng konting herbal, pero andun pa din yung always punta talaga dun sa doktor. Michelle Ann Briones from Cebu, Mandawi. Halimbawa, yung mga artista na gawa ng kissing scene or erotic scene, nagkasala po ba sila? Hindi na sila kailangang magkasala kasi hindi naman sila sumusunod sa Torah. Yun lang hindi pagsunod sa Torah. Malaking kasalanan na yun. So, hindi na kailangan sabihin na nagkasala yan kasi in the first place, from the beginning, nagkasala na talaga yan kasi meron silang idolatrous belief. So, kung no-hide sila, kasalanan talaga. Pero hindi ibig sabihin na hindi kasalanan. Ang sinasabi ko, hindi na kailangan sabihin na kasalanan. Kasi walang ginawang tama yan talaga. Ang tama lang nila na nagawa is yung pagtulong dun sa ibang tao. Pero yung ibang nila ginagawa. Okay, Chupilo Largo, Brother Yong, allow ba yan vasectomy? Okay, any alteration. Tingnan po natin ha. Any alteration of body is not allowed. Vasectomy, yung tinatali. Although may na ngayon, ibang paraan sila, hindi na gaya nung araw na anuhin ka talaga. So any form, na inalter yung what is nature, then that is not accepted. So, pili ka na lang, gamot ka, rhythm, or whatever form na para makaiwas. Or patayuin mo na lang yan pagkatapos or Basta as long as nasa loob siya napasok, then depende na sa babae paano siya gagawin yung para maalis. Huwag lang talaga din Okay. So hopefully, okay, magtanong kayo habang may oras pa kasi baka mamaya. Okay, modesty is not only to prevent So, itong ang number 33, the last one, lagyan ko nga pala ito ng pertandaan para hindi na, apat. Okay, save copy. So, the last one is a man and a woman must distance or prohibit themselves from all action that arouse inclination to desire sinful cohabitation. So ito yung practice of social distancing. Kapag somebody is coming, relatives or not relatives, then better to greet them in a proper way. Huwag yung assume na na parang pangmayaman na greetings kahit na yan sila hindi talaga yan siya advisable. Kasi kung wala man tayong iniisip na masama, pero di natin maiwasan na yung isa, yung beso mo, na-hug mo, hindi natin masasabi na wala silang iniisip. So ayon sa Torah, bawal po talaga yan siya. Kasi lalaki ka pa. Kakita nga lang ng legs, wala na. Kakita nga lang ng wala na. Yan pa kayang madampi. Makahawak. So, iwas na lang. Kung ayaw mong mapagsamantalahan, ayaw mong then iwas. Kaya hopefully, naintindihan natin, naintindihan natin kung ano talaga ang dapat. So, bukas, Saturday, siguro, okay, bukas basta may live po tayo bukas. Okay? So, hanggang sa susunod po, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come,
and they ran to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. שאלתי מאת אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי שאלתי מאת אדוני אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיי לחזות בנועם אדוני לחזות בנועם ולבקר בהיכלו. לחזות בנועם אדוני לחזות בנועם ולבקר ולבקר בהיכלו. Baruch Hashem, good evening po. May gabing istanan.